Hello! Ipagpatuloy pa rin natin ang ating pagtalakay sa mga iba't ibang mitigating circumstances na naka-enumerate sa Article 13 ng ating Revised Penal Code. Ngayon naman, talakayin natin ang nakalagay sa number 7 or yung sabihin na natin paragraph number 7 sa Article 13 ng RPC o Revised Penal Code. Ito yung voluntary surrender. Ang sinabi ng paragraph na ito, that the offender had voluntarily surrendered himself before a person in authority or his agents, or had voluntarily confessed his guilt before before the court prior to the presentation of evidence for the prosecution. So ito yung tinatawag na voluntary surrender. So pag mayroong voluntary surrender, magiging mitigating circumstance ito. Ibig sabihin, maaring kung mahatulang guilty ang akusado ay maaring magpapababa ito sa sentensyang ipapataw sa kanya. So, bakit ba nagiging mitigating ang voluntary surrender? Ang voluntary surrender, sabi ng mga eksperto, ay nagiging mitigating siya kasi pag nag-voluntary surrender daw ang isang offender or yung akusado, nagpapatunay ito na nagpapakita daw ito ng repentance, pagsisisi, or sa kanyang nagawa. And ang gobyerno, binigyan mo ng pagkakataon ng gobyerno na makasave ng panahon, pera para hahanapin ka kung hindi ka mag-voluntary surrender. So, ito yung concept kung bakit nagiging mitigating ang voluntary surrender dahil nga nagpapakita ito ng repentance at you are saving the government time and resources para hindi na maghahanap kasi siyempre kung hahanapin ka ng gobyerno, gagastos yan ng yung mga pulis halimbawa na maghahanap sa iyo, gagastos ng pera yan, resources niya, mga kailangan para lang mahanap ka. Ganon din doon sa isa naman yung voluntary confession na kung halimbawa voluntary ka, inaamin mo yung guilt mo sa court, ganon din ang concept nun kasi ibig sabihin nun, nagpapakita ka ng remorse or repentance sa iyong krimeng nagawa, and then you are saving also time and resources of the government kasi hindi na maggagastos pa ang gobyerno para magkalap ng ebidensya, yung prosecutor hindi na gagastos ng panahon at resources para i-prosecute yung kaso laban sa iyo. Kaya siya nagiging mitigating. Okay, pero kailan ba po pwedeng masabi natin na mayroong voluntary surrender kaya dapat mitigating siya? Ang concept, para masabi nating mayroong voluntary surrender at masabing mitigating siya, kailangan yung isang tao, yung offender halimbawa, pagkatapos niyang gumawa ng krimen, dapat tumakas siya, umalis siya. At yung mga otoridad, hindi alam ng mga otoridad kung nasaan siya. Wala silang kaalam-alam kung nasaan siya. So dahil doon, kung ganun ang nangyayari, tapos mag-voluntary surrender siya, ibig sabihin nun, nagpapakita yun ng repentance and you are saving the government its resources para hanapin ka. Kaya siya magiging voluntary surrender. So ganun dapat. Para masabing may voluntary surrender, dapat nung magawa yung krimen, tumakas yung akusado, tumakas yung offender. Tapos, yung mga pulis o yung authority na maaring maghanap sa kanila, walang nakakaalam kung nasaan siya. Walang nakakaalam. Kasi, kung halimbawang alam ng mga otoridad kung nasaan ka, alam ng mga authority kung nasaan ka, tapos, it's just a matter of time para mahanap ka nila kasi alam na nila. Tapos, bago ka nila mapuntahan, ikaw na ang nag-surrender, hindi yun voluntary surrender. Kasi, alam na ng mga authority alam na nila kung nasaan ka. So, kailangan hindi alam ng mga otoridad kung nasaan yung whereabouts ng akusado o ng offender. Kasi kung alam ng mga offender yung whereabouts, tapos it's just a matter of time na lang para makuha na siya dahil alam na nila kung nasaan siya, saan siya nagtatago, tapos bago pa man mangyari yon, bago pa man siya mapuntahan, pumunta na halimbawa yung offender, pumunta na sa pulis para mag-surrender, hindi na considered yun as voluntary surrender. So, halimbawa naman, kung hindi tumakas yung
kung hindi tumakas yung offender, nung nagawa niya yung krimen, hindi siya tumakas, tapos nahuli siya ng mga pulis, hindi naman siya pumalag nung hinuli siya ng mga pulis, hindi yun yung concept ng voluntary surrender. Kasi nung nagawa yung krimen, nahuli siya ng mga pulis, hindi siya tumakbo, hindi yun voluntary surrender. Hindi yun yung ibig sabihin na dapat tumakas yung akusado. Tapos hindi alam ng mga authority kung nasaan siya. Tapos yun yung time na masasabi natin na mayroong voluntary surrender kung magpakita siya. Dahil nga, sa ganung paraan, sinisave niya yung resources ng government para hanapin pa siya. So, ulitin ko, kung halimbawang pagkatapos ng gumawa ng krimen, hindi umalis yung akusado, hindi umalis yung offender, tapos nahuli siya ng mga pulis, hindi yun ang concept ng voluntary surrender. Pero kung halimbawa, nangyari yung mayroong isang krimen na nanggawa, halimbawa, nakapatay yung isang tao, tapos nung mapatay ng akusado yung tao, nandun lang siya, hindi siya umalis. Naghintay siya na dumating yung mga pulis. Tapos nung dumating yung mga pulis, sumuko siya, sinurrender niya yung pati yung weapon na kanyang ginagamit. Voluntary surrender ba yon? Yes, voluntary surrender yon. Kasi ang sabi ng mga eksperto, voluntary surrender yon kasi nga mayroon siyang opportunity tumakas. Kasi 'di ba, nung matapos niyang patayin yung biktima, nandoon lang siya, hindi siya umalis. Pero nung time na hinihintay niya dumating yung mga pulis, pero bago pa man dumating yung mga pulis, meron siyang opportunity na tumakas, pero hindi siya tumakas. Nanatili siya sa lugar para sumurrender sa mga pulis at isurrender yung, halimbawa, yung weapon na ginamit niya sa pagpatay, masasabi yun na voluntary surrender. Kasi nga, kahit ang kaibahan doon sa unang example na sinabi ko na hindi umalis tapos nahuli ka agad ng mga pulis, hindi yun voluntary surrender. Pero dito kasi, nung mapatay niya, mayroon siyang opportunity na tumakas kasi wala pa yung mga pulis eh. Pero ang ginawa niya, hinintay niya na dumating yung mga pulis. Kaya kinukonsider pa rin yun na voluntary surrender. So, paano naman kung halimbawa, hindi alam ng mga pulis tumakas? Hindi alam ng mga pulis, ng authority kung nasaan ka. Pero halimbawa, habang nagtatago yung offender, nagkasakit siya. So, kailangan niyang magpagamot sa ospital. Tapos, so wala na siyang choice dahil nahihirapan na siya sa kondisyon niya. Kaya ang ginawa niya, lumabas na lang siya. Tapos doon, nahuli siya ng mga pulis. Voluntary surrender ba yon? Hindi yon voluntary surrender kasi hindi naman yun voluntaryo na sinurrender niya, sinasabit niya yung sarili niya sa authority, kundi dahil lang nagkakasakit niya, kailangan siyang magpagamot ng hospital, kaya sa sumurrender. Kaya hindi pa rin masasabing voluntary surrender yon. So, paano naman kung halimbawa, ang isang akusado, pagkatapos niyang magawa yung krimen o yung offender, pagkatapos niyang magawa ng krimen, tumakas siya, nagtatago, walang nakakaalam, hindi alam kung nasaan siya, hindi alam yung whereabouts. Tapos, pagkalipas ng mga ilang panahon, sumurrender siya. Pero, nung sumurrender siya, sinabi niya na hindi niya inako na sumurrender siya dahil sabihin niya na sumuko ako dahil gusto kong patunayan na hindi ako ang gumawa ng krimen. Gusto kong patunayan na inosente ako. Or sabihin na natin na gusto kong ipapakita na self-defense yung ginawa ko. Voluntary surrender ba yon? Hindi yun voluntary surrender. Kasi nga, dinideny mo. Kailangan, yung voluntary surrender, di ba yung sinabi ko nung una, kailangan yung voluntary surrender, kaya naging mitigating yon kasi nagpapakita yun ng repentance, pagsisisi doon sa nagawa. Ngayon, kung sumurrender ka, hindi dahil nagsisisi ka na sa ginawa mo, kundi dahil gusto mong patunayan na inosente ka, gusto mong dinideny mo yung responsibilidad mo or yung liability mo doon sa krimen na nagawa, hindi matatawag na voluntary surrender yon. So, hindi yon matatawag na mitigating circumstance. Okay? So, sana naunawaang mabuti yung paliwanag natin paano naging mitigating ang isang voluntary surrender at kung ano ba yung mga instances kung saan matatawag natin na voluntary surrender nga yung ginawa ng offender at maaring
mabigyan siya ng mitigating circumstance of voluntary surrender.